Isang magandang araw po muli sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong pag-aaral ay continuation ng ating series on the book of John. Nasa chapter 11 na po tayo ngayon at ang atin pong topic for today ay pinamagatang Lazarus is sick. At hahanguin po natin yan sa verses 1 to 16 ng aklat ni John sa kanyang chapter 11. Samahan po ninyo muna ako sa pagbasa ng mga talatang magiging basihan ng ating pag-aaral ngayong umaga. Now a man named Lazarus was sick. He was from Bethany, the village of Mary and her sister Martha. This Mary, whose brother Lazarus now lay sick, was the same one who poured perfume on the Lord and wiped his feet with her hair. So the sisters sent word to Jesus, "Lord, the one you love is sick." When he heard this, Jesus said, "This sickness will not end in death. No, it is for God's glory, so that God's Son may be glorified through it." Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus, so when he heard that Lazarus was sick, he stayed where he was 2 more days. And then he said to his disciples, "Let us go back to Judea." "But Rabbi," they said, "a short while ago the Jews were tried to stone you, and yet you are going back?" Jesus answered, "Are there not 12 hours of daylight? Anyone who walks in the daytime will not stumble, for they see by this world's light. It is when a person walks at night that they stumble, for they have no light." After he had said this, he went on to tell them, "Our friend Lazarus has fallen asleep, but I am going there to wake him up." His disciples replied, "Lord, if he sleeps, he will get better." Jesus had been speaking of his death, but his disciples thought he meant natural sleep. So then he told them plainly, "Lazarus is dead. And for your sake I am glad I was not there, so that you may believe. But let us go to him." Then Thomas, also known as Didymus, said to the rest of the disciples, "Let us also go, that we may die with him." Pagpalain ng Panginoong Diyos ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa umagang ito'y ating pag-aaralan. Iminumungkahi ko para po sa kapakanan ng ilan, kung meron po kayong mga Bible, kung gusto nyo pong basahin sa Tagalog yung ating pinag-aaralang mga talata, ay buksan ninyo sa inyong mga Bibliang Tagalog. Medyo karagdagang pong oras kasi kung ita-translate ko sa Tagalog and then babasahin ko pa rin sa Tagalog. Kaya alam ko naman marami naman sa atin at halos lahat naman tayo nakakaunawa ng English. Ipagpaumanhin ninyo na ang PowerPoint natin at yung atin pong mga talata ay inilalagay na po natin sa English. Kapakanan din po iyan ng mga English-speaking people natin. Po, sa YouTube po, pag nanood kayo, meron na po itong caption. Kaya doon, mapapanood nyo na po ito kung gusto niyo sa YouTube. But anyway, ang talata pong ating pag-aaralan ay John 11:1-16, ang pamagat, Lazarus is sick. Mga kapatid, one of the hardest experiences in the Christian life is waiting on God. Ang pinakamahirap na karanasan ng isang Kristiyano ay ang maghintay sa Diyos. Can we say amen? In fact, ayaw naman natin talagang maghintay. Mainipin tayo eh. Ayaw nga natin pumila ng mahaba. Sa traffic lang, umiinit ang ulo natin. O madalas sa grocery lang kapag nakapila tayo doon. O anumang paghihintay, we hate waiting. At ganun din naman sa Diyos. Madalas nananalangin tayo. We pray but heaven seems silent. We cry out but circumstances worsen. We ask God to intervene but instead of immediate help, mukhang ang Diyos ay tahimik
and He appears to delay. Kapatid, meron ka na bang ganyang karanasan? Perhaps you have experienced that. You prayed for healing and yet sickness continued. You prayed for restoration of relationship but the relationship remained broken. You prayed for financial provision but the bills kept coming. Dagdag at dagdag ang pangangailangan, yung pantugon sa pangangailangan parang kapos at tila hindi dumarating. You prayed for loved one's salvation but years have passed without visible change or walang result. Kapatid, be honest, in those moments, ano yung mga tanong natin? Madalas, in those moments, we ask God, Lord, where are you? Tama o mali? Pag nasa mabigat tayong kalagayan, ang tanong natin, nasan ka, Panginoon? At si Gary Valenciano nga may tanong natutulog ba ang Diyos? In John chapter 11, sinagot ang tanong na yan. This chapter begins not in a good mood. Ang balita'y dumating sa ating Panginoon na ang matalik niyang kaibigan ay patay. Or rather, may sakit. So the chapter begins with sickness, sorrow, confusion, and what appears to be divine delay. Mababasa nga natin dito mamaya Hindi naman nag-apura Panginoon, hindi naman nagmadali ang Panginoon, hindi naman siya ura-urada pagkarinig ng balita tungkol kay Lazaro ay binitbit ang kanyang sandalyas at lumakad na. No! Ang sabi nga sa talata He stayed there for 2 days more. Yet behind every event stands sovereign Savior who is working out His perfect plan. Dito pa lang pwede na tayo magsabi ng amen. Kahit hindi pa natin lubusang nauunawaan ang buong kasaysayan. Amen po ba? Mga kapatid, the story of Lazarus teaches us that God's delay are never God's denial. Paulit-ulit yan. Sa mga sanay na sa tinig ng pag-asa, sanay nang naririnig ang inyong lingkod. Sa mga partikular, sa mga mensaheng ating napapakinggan, alam natin, paulit-ulit natin yang naririnig na ang delay ng Panginoon hindi nangangahulugang He deny us of an answer. So, samahan ninyo ako at ating pag-aralan ang John 11, 1-16. Simulan natin ang ating pag-aaral sa isang katotohanan. Ano yun? The reality of suffering in the life of believers. Kung mananampalataya ka, kung Kristiyano ka, kung nagtitiwala ka kay Kristo, sasabihin ko sa iyo, humanda ka kapatid dahil hindi ka exempted sa mga pagdurusa ng buhay. Huwag na huwag ninyong paniniwalaan. Sasabihin ko na sa inyo kung sino-sino. Si Eddie Villanueva, si Uriel Balano, yung mga si Kenneth Copeland, si Joyce Myers, si Benny Hinn, at ang katakot-takot pang Pentecostals na pastor na wala ng mga ipinagtuturo na kung ikaw ay na kay Kristo, maginhawa buhay mo, hindi ka magdurusa, hindi ka maghihirap, dahil ang paniniwala nila kapag naghirap ka, katulad ng turo ni Eddie Villanueva, kapag mahirap ka, poverty is a curse, and you are cursed because of your poverty. Pag may sakit ka, ibig sabihin, mahina pa na ng palataya mo because you can claim healing. Babasahin niya yung talata, because of Christ's wounds, we are healed. And He will connect the healing of what Christ did on the cross sa physical healing. Hindi naman po ganon. Huwag ninyong kakalimutan anong mapapala ng tao, makamit man niya ang lahat ng mga bagay ng sanlibutan ito kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Jesus came to give life. Life saan? Sa buhay espiritual. Dahil ang tao sa kanyang kasalanan ay namatay sa kalagayang ito. And that is what Christ redeemed. Now,
Ito ang unang punto. Tingnan natin po ang talata at ating basahin. Now a man named Lazarus was sick. He was from Bethany, the village of Mary and her sister Martha. This Mary, whose brother Lazarus now lay sick, was the same one who poured perfume on the Lord and wiped his feet with her hair. So the sisters sent word to Jesus, Lord, the one you love is sick. Notice something surprising. Itong si Lazaro, hindi siya unbeliever. Si Lazaro ay mananampalataya. Si Martha and si Mary, devoted followers of Christ. Binanggit sa talata yung Maria na binabanggit dito yung kumuha ng pabango, ibinuhos sa paa ng Panginoon at pinunasan ng kanyang buhok. Inonor ng Panginoon ang ginawang ito ni Mary. Pinarangalan siya at sinabing yung kanyang ginawa will be remembered. Yung Martha rito na binabanggit ay yung dinalaw ni Jesus na bahay kung saan masyadong naging abala sa kusina. Yung Mary na ito ay yung naupo sa paa ng Panginoon at nakinig. Ang Lazarong ito na siyang sa oras na ito'y may sakit ay kapatid ng dalawang babaeng ito. Ang pamilyang ito was deeply loved by Jesus. Yet, sickness entered their home. Anong ibig sabihin? Kapatid, huwag mong paniwalaan, alisin mo sa isipan mo na kapag ikay Kristiyano, exempted ka na sa suliranin ng buhay ngayon. Marami po akong kaibigan na sa oras na ito nagpahayag sa akin ng mga suliranin. Kahapon po nag-hailstorm dito sa Winnipeg. Nagkaroon ng tornado. May mga lugar na hanggang ngayon walang kuryente. Alas 10 pa lang kagabi hanggang ngayong umaga na alas 8:17 wala pa silang kuryente. Mananampalataya sila. May mga bumaha ang basement, may mga nasira ang bubong. May mga nasa kabigatan ng puso ngayon. Noong nakaraang buwan, may isang kapatid tayo na nag-message sa akin na may mga kapatiran sa dako ng Imus na nasunugan. Halos lahat ng kalahati ng miyembro ng church ay napahamak dun sa sunog. May mga lindol na nangyari sa Pilipinas, gumuho ang mga bahay. Ang tanong, wala bang Christian doon? So isa lang ibig sabihin, ang sabi nga ng Biblia, sumisikat naman ang araw at bumabagsak ang ulan sa mga makasalanan at sa mga matuwid. Sa mananampalataya at hindi mananampalataya, kapag bumagsak o tumaas ang presyo ng bilihin, apektado tayong lahat. Hindi tayo exempted. Sa pagnanakaw ng mga korap na politician, ng senador at ng mga kongreso, at pagwawalang hiya ng mga politiko, damay-damay ang Kristiyano at ang hindi Kristiyano. Pag dumating ang pagsubok ng buhay, huwag mong sabihing, Kristiyano ako, exempted ako dyan. Ano ang sabi ng John 11:3? John 11:3 says, so the sisters sent word to Jesus. Ano sabi? Lord, the one you love is sick. Who is sick? Lazarus. And who is Lazarus? The one that Jesus loved. So, this word immediately destroys the false teaching that Christians are exempt from suffering. Some teach that enough faith guarantees health, guarantees wealth, and guarantees prosperity. Kaya nga tinuturo niyang mga bulaang pastor na yan na i-claim mo lang, i-declare mo lang, sabihin mo lang, i-manifest mo lang, na para bang we have power to declare, to claim, to manifest whatever we want. Gumagamit ng mga talatang wala sa context. At ang sasabihin nila, kapag anak ka ng Diyos, hindi ka pwedeng hindi pagbibigyan ng Diyos. Anak ka ng Diyos, you can claim whatever you want. Tatanungin ko kayo mga kapatid, lahat ba ng hiniling nyo sa mga anak nyo, ibinigay nyo?
Kung ganun kayo klasing mga magulang, isa lang ibig sabihin, konsentidor kayo at nagpapalaki kayo ng mga spoiled brat. At ang maraming Kristiyano ngayon, ang tawag sa kanila ay mga spoiled brat. Hindi dahil tinuruan sila ng Diyos na maging brat. Tinuruan sila ng kanilang mga bulaang pastor na dahil anak sila ng Diyos, they can claim whatever they want. But in our text today, Lazarus was deeply loved by Christ and still became sick. Kung nakukulangan kayo sa example na yan na ating pinag-aaralan, tara at pumunta tayo sa biblical reality na ang mga anak ng Diyos ay nagdurusa, nakararanas ng pagdurusa. One example, bidang-bida ito, si Job. Masaya ba naging buhay ni Job? Opo, sasabihin nyo siguro, binalik naman lahat ng Diyos yun eh. Ikaw, dahil nabasa mo na yon. Pero kung ikaw ay si Job, nung mga panahon na yon, na hindi mo naman alam kung ano magiging dulo, matutuwa ka ba? Sa narrative nga, sabi ni Job, sana hindi na lang ako pinanganak eh. Ganon kahirap. Yung suffering is unbearable. Yung suffering ng pagkawala ng lahat ng ari-arian, mabigat na yon. Hindi lang yun ang nawala, nawala ang kanyang mga anak, nagkamatay. Pagkatapos nagkaroon ng karamdaman mula ulo hanggang talampakan, gaano katinding suffering iyon? At sasabihin ko sa inyo, ang sabi ng Diyos kay Satanas, nakita mo ba ang lingkod kong si Job? Ano ang akusasyon ni Satanas? Kaya lang naman naglilingkod sa iyo yan eh. Pinagpapala mo. At ito ang totoo sa maraming Kristiyano. Naglilingkod lang dahil pinagpapala. Nasa simbahan dahil yun ang kanilang naituro sa kanila ng kanilang mga bulaang pastor. I-claim mo lang na i-claim. Pero hindi ganon mga kapatid. Pinahintulutan ng Diyos ang lahat ng gawain ni Satanas. Subalit, in accordance to the intention of God. Hanggang sa hangganan lamang ang pwede mong gawin. Hindi mo pwedeng gawin kay Job ang hindi ko pinahintulutan. We all know the story of Joseph, the dreamer. Kung iisa-isahin ko tatalakayin, gagabihin tayo eh. Pero kayong nagbabasa ng Bible, kilala nyo si Joseph. Kilala nyo si David before he became a king. Kilala nyo si Timothy. No? Kilala nyo si Paul, rather. Alam nyo buhay ni Apostol Pablo. He suffered shipwreck, stoning, hanggang sa dumating sa punto na gusto na rin sumuko ni Paul. Si Timothy. At ngayon, na example natin, si Lazarus. Those are people considered to be men of God and yet experience suffering. Tanong bakit? Kasi yung ating Panginoon nag-suffer din. Even our Lord Jesus suffered. Kaya the question is not whether Christian will suffer. The question is whether we will still trust Jesus in times of suffering. Amen? Walang question, darating ang pagsubok. Kung kailan, di ko alam. Maring mamaya may pagsubok ka. Suffering darating. Kung kailan, hindi ko alam. Maring nasa suffering ka na ngayon. Sickness, loss of loved ones, mental problem, financial problem, a lot of different types of trials na binabanggit ni John o ni James. But the question is not whether Christian will suffer. The question is whether we will trust Him in suffering. Tandaan mga kapatid, a loving father may permit his child to undergo surgery. And during the time that the child was in the surgery, the child sees pain, but the father sees healing. Likewise, believers often see the pain while God sees the purpose.
Yung anak ko tumawag sa akin, "Tay, ang sakit ng tiyan ko. You need to go to the surgery. You need to go to the doctor." The doctor found out that he needed to be under the knife of surgery because of, ano tawag doon? Gallbladder stone. Sinong anak ang matutuwa habang hinihiwa? Sinong anak ang matutuwa habang inoopera? Pero sa mata ng ama na nakatingin sa bagay na nangyayari sa kanyang anak, kahit siya nahihirapan, alam nung ama na ito yung paraan para sa kanyang kagalingan. And sometimes, and most of the times, often, God allows those sufferings, allows those trials, dahil alam ng Diyos, ito ang magiging kagalingan. Amen? Kaya mga kapatid, do not assume suffering means God has abandoned you. Your sickness, trials, and afflictions are not evidence of God's absence. Sometimes they are evidence of a much deeper work from God. Pag hindi mo to natututunan bilang mananampalataya, mananatili kang puno ng bagabag sa mga dumarating na pagsubok ng iyong buhay. Point number 1 sa ating pag-aaral, the reality of suffering in the believer's life. Inevitable yan, kapatid. Dadaan tayo sa mga bagay na hindi natin gusto at madalas hindi natin inaasahan. Now, ang tanong, anong purpose? So what is the purpose of suffering? What is the purpose of this not so good circumstances of life? Ang sagot dyan, the purpose of suffering is the glory of God. Amen? Ano sabi ng John 11:4? Pagpatuloy natin ang basa. When he heard this, Jesus said, "The sickness will not end in death. No, it is for God's glory, so that God's Son may be glorified through it." Ano daw ang purpose ng suffering? Ano purpose ng mga mabibigat na circumstances? For the glory of God. Jesus immediately reveals the divine purpose. This illness does not lead to death. Notice that Jesus does not discuss Lazarus' comfort. Hindi ito ang pinag-usapan. Hindi ito ang diniscuss ni Jesus. Jesus speaks first of God's glory. And this is distinctly biblical perspective. Ang lahat ng nangyayari ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Do you remember the second miracle of Jesus in the book of John? The first miracle is what? Turning water into wine. The second miracle, healing in the pool of Bethesda. Yung blind man. Sino ang may kasalanan? Ang sabi, yun bang kanyang mga magulang o ang lalaking ito? Ang sagot ng Panginoon, this happened because from him the glory of God will be revealed. The purpose of that suffering is for the glory of God. Ito naman po ang ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. And this is the first question on the Westminster Shorter Catechism. What is the chief end of man? The chief purpose of life is not happiness. Ang sabi ng Catechism, the chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Amen? Kaya kung ikay mananampalataya, alam mo, ang chief end, ang purpose ng buhay mo, hindi magpayaman, hindi umasenso, hindi ang magkaroon ng mga bagay ng mundong ito. What shall profit a man if he gain the whole world but loses his soul? The chief end of every believer is to glorify his Savior, his God, and to enjoy Him forever. Amen? Mga kapatid, God ordains all things for His glory. Nothing occurs outside His sovereign decree.
Pag merong nakakalampas sa paningin ng inyong Diyos, walang kwentang Diyos ang Diyos na inyong pinaglilingkuran. Ang Diyos na aking pinaniniwalaan, lahat ng bagay na nangyayari, pinahintulutan, inalaw ng kanyang kalooban dahil may tinutupad itong layunin. Pag hindi nangyari, isa lang ibig sabihin, hindi niya yun gusto. Amen? Pag ganito ang ating paniniwala, makakapamuhay tayo na may kapayapaan. Pag naniniwala ka sa katotohanan na nothing happens outside the will of God, you can live in peace. Believing that everything, not something, everything happens for the purpose of giving glory to God. And that includes sickness. Sickness is under divine control. Suffering, because suffering serves divine purposes. And even tragedy. Even tragedy can become a stage upon which God's glory shines. Ito, simple lang eh. Palibasa po mga kapatid, yung mga nakakakwentuhan ko ngayon doon sa isang mall dito sa Manitoba ay mga seniors na, mga retired. Yung iba sa kanila, mga namatayan na ng asawa, nakatagpo uli ng panibagong pag-ibig sa iba. Mas bata, mas naaalagaan sila, mas maayos ang buhay nila ngayon. Alam niyo po, naririnig ko, sabi nila, nung namatay ang misis ko, devastated ako eh. Gusto ko nang sumunod sa kanya eh. Napakalungkot. Noong nawalan ako ng mahal sa buhay, subalit, paglipas ng panahon, nang nakilala ko yung panibago kong asawa, binigyan ako ng Diyos ng ikalawang pagkakataon sa buhay. Yun pala ang layunin niya. May purpose pala siya, hindi lang sa akin, kundi doon sa naging asawa ko ngayon. Nadala ko sila dito sa Canada para mabigyan sila ng magandang buhay. Diba simple lang yun mga kapatid, pero kayo makapagkukwento, makapagbibigay ng higit na maraming halimbawa sa akin na yung mga bagay na dating hindi natin matanggap nung na-realize natin na pagkilos pala ito ng Diyos, ating natanggap at nabigyan ng hustisya ang pangit na karanasan. Sabi ni Pablo, Romans 8:28, and we know that for those who love God, listen, exclusive ito, only for those who love God, all things work together for good. Not some things, but all things. And in all things, that includes sickness, grief, disappointments, and even unanswered prayers. Can we say amen? Minsan kasi pag-uusapan natin yan, Romans 8:28 ang gusto lang natin dyan, yung mga bagay na mabuti eh. Pero kahit na yung mga bagay na hindi natin gusto, kahit ang trahedya ng buhay, may tinutupad na layunin. Alam niyo yung master artist sometimes places dark colors on the canvas. The dark colors seem ugly when viewed closely. But when the painting is complete, the black background, the dark colors contribute to its beauty. God, my dear brothers and sisters, is painting a larger picture than we can presently see. We may not see it right now. We may not see the entire complete picture. Pero magtiwala tayo, hindi pa tapos ang masterpiece. Hindi pa tapos ang kwento. When suffering comes, ask not merely, how can I escape this? Rather, we need to ask, how might God glorify Himself through this? Amen? Now, point number 3, verses 5 to 6, the love of Jesus sometimes look like delay. Sa kasaysayan natin, verse 5 and 6,
Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Walang question doon. Mahal ni Jesus ang pamilyang ito. Ang magkapatid na si Martha at si Maria, ganon din yung may sakit na si Lazaro. Nung narinig ni Jesus na may sakit si Lazaro, verse 6, so when he heard that Lazarus was sick, ano ginawa ni Jesus? Ano pong ginawa niya? Isa talata, kayo na po bumasa. He stayed where he was 2 more days. Mga kapatid, these verses contain one of the most astonishing statement in the Bible. Human logic expects. Dahil mahal ni Jesus ang pamilyang ito, dahil mahal niya si Martha, si Mary at si Lazaro, immediately pupunta siya. Alam niyo po ba yung ambulansya? Pag tumawag ka ng 911, mga 7 minutes, nasa bahay mo yon. Bakit? Kasi wong, 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 wong. Pag narinig yun ng mga nagdadrive, tumatabi po ang mga kotse. Binibigyan ng daan yun kasi emergency yun eh. At kapag may sakay yun o wala mang sakay yun, magbibigay daan tayo dahil iyon ay priority. When Jesus heard that Lazarus was sick, sa halip na magmadali, ano ginawa ni Jesus? Sabi diyan, he stayed where he was 2 more days. 24 hours. Hindi po binanggit ng Bible kung ano ginawa ni Jesus ng 2 days na yun eh. Pero ang sabi, bago siya pumunta kay Lazaro, 2 araw siyang nagpaliban. Anong ibig sabihin niya? Ang sabi ng Bible, he stayed where he was 2 more days. This is divine love. Divine love operating according to divine wisdom. Mga kapatid, may purpose ang delay. God's delay are purposeful. Jesus was not indifferent. Hindi niya binaliwala ang bagay na yon. Jesus was not distracted na kaya hindi nakapunta dahil busy. May ginagawa pa. Nagkakarpintero pa. Na yung iba kaya minsan hindi makapagpadama ng pagmamahal dahil malayo. Gaya ng mga OFWs. Gusto man niyang yakapin ng anak na may sakit, hindi magawa. Gusto mang pumunta agad para yakapin ang sino mang namatay o mahal sa buhay na namatay para makilama, hindi na magawa. Si Jesus, hindi siya indifferent, hindi siya distracted, hindi rin siya powerless. Kaya niya makarating doon in a click of a finger. Hindi katulad nung iba na talaga naman, gaya ko, nung namatay ang tatay ko, hindi na ako nakauwi, pandemic pa noon. Wala akong kapangyarihan. Pero dito, hindi indifferent, hindi distracted, hindi powerless. Jesus intentionally delayed. Sinadya. Ang tanong, bakit? Sige nga mga kapatid, pakitype nga sa comment ang sagot. Sa inyong palagay, why did Jesus delay? Hindi ko na po mahihintay yung inyong comment kasi medyo late yung live eh. Nalilate po yan ng siguro mga almost 1 minute sa broadcast ko. Bago ko makita sa live, mabagal si Facebook. Yung sagot ninyo, siguro mga 1 minute or 30 seconds, I don't know. Pero ang sagot, because Jesus planned something greater. Immediately, the sister wanted healing. But Jesus here was planning resurrection. Kung mamamatay, mas malalim ang kapangyarihang kailangang i-perform at mas malalim ang kapangyarihang dapat ipakita, mas matindi ang kaluwalhatiang tatanggapin. The sisters wanted relief, but Jesus intended revelation. Amen? Walang iniwan niya sa isang bata na nakakita ng isang laruan
sa bintana ng store. Nag-iiyak yung bata at ang sabi niya, "Tay, gusto ko yung laruan na yon." But the father delays the desire of the child because the father intends to give a greater gift later. The child misunderstands the delay. Hindi mo ako mahal, tay, kasi dapat bigay mo sa akin yan eh. But the father understands the plan. Kapatid, hindi palibasa, delay ay wala siyang pagmamalasakit. May layunin ang lahat. Sabi ni kapatid na Donelyn, siguro po may gusto siya ipakita. Tama po. Jesus want to prove that He has power over life. Binanggit niya na to eh. Sa unang bahagi ng ating pag-aaral, sinabi niya, "I am the life. Those who follow me will live and will not die." So mga kapatid, many believers are living in God's waiting room. Perhaps you have prayed for years. Huwag ninyong kakalimutan, God's timing is never late. He is accomplishing purposes that may remain hidden for a season. You may not understand it right now, but soon, kung kalooban ng Diyos, i-reveal din niya yan sa atin. At kung hindi man niya i-reveal, so be it. Kung anong kalooban ng Diyos, yun ang magaganap. Amen? So makita natin, itong pag-ibig na to ng Diyos, na bagamat seems delayed, ay hindi naman kayang hadlangan. Jesus is never threatened by human opposition. Sa John 11:7-10, "And then he said to his disciples, 'Let us go back to Judea.'" Ano sagot ng kanyang mga disipulo? "Rabbi, a short while ago, the Jews there tried to stone you, and yet you are going back." When Jesus decides to return to Judea, naalarma yung mga alagad. Bakit tayo babalik? Babatuhin kanila. Humanly speaking, returning to Judea seems dangerous. Bakit ba siya babatuhin? Naalala niyo po ba yung mensahe natin noong nakalipas na araw? Sorry, wala po tayong TNP kahapon eh. Pero nung Monday, tinalakay natin yung declaration ni Jesus na I and the Father are one. At dahil doon, babatuin siya ng mga Hudyo. Kung hindi siya nakahulagpos, patay siya eh. Nakatakas lang siya. Nung nakatakas siya, nakalayo sila, dumating yung balita na si Lazaro ay may sakit, babalik siya ngayon. Kaya sabi ng mga alagad, "Lord, nalimutan mo na ba? Kailan lang? Babatuhin tayo ron. Tapos babalik tayo?" Humanly speaking, returning to Judea seems dangerous. But Jesus speaks of walking in the light. Tayong lumalakad sa liwanag, hindi dapat matakot sa dilim. His ministry will continue until the Father's appointed hour. Ang paniniwala ni Jesus, wala namang mamamatay kung hindi pinahintulutan ng Diyos. Makinig kayo, mga kapatid. Walang mamamatay kung hindi kalooban ng Diyos. Kahit magbigti ka, kung hindi kalooban ng Diyos, hindi ka mamamatay. Kapag nawala ang isang tao, isa lang ibig sabihin, God is the giver of life, ang Diyos ang nagbibigay, Diyos din ang bumabawi. At kapag ang isang tao ay namatay, isa lang ibig sabihin, tinapos na ang layunin ng buhay ng taong yon. By hearing these words, magiging payapa tayo, na kung mananampalataya ang mamamatay, palatanda ang pinagpahinga na ng Diyos sa hirap ng buhay sa katawang ito. Amen? And take note,
maging ang kaaway, walang kapangyarihan pumatay nang hindi pinahintulutan ng Diyos. You know the story of Job. Ang sabi ng Diyos kay Job, sige, saktan mo. Subalit, huwag mo siyang papatayin. Oho, ang mamamatay tao si Satanas. John 10:10. Naparito ang magnanakaw para magnakaw, pumatay at pumuksa. Naparito ang anak ng Diyos para magbigay ng buhay at ng kasaganaan ng buhay. Take note, no enemy can shorten Christ's mission. No opposition can frustrate God's plan. No circumstance can alter God's sovereign timetable. The cross itself would not occur one moment before God's appointed time. Amen? Kaya napakaganda ng pananampalatayang reform eh. Sa pananampalatayang reform, God's rule over all events. That is what we believe. God is a sovereign God. He rules every events of life. Imagine mo lahat ng event ng buhay mo, gaano man kasakit, gaano kasaya, gaano kakonti, gaano karami. No? Lahat yan, every events of life. Take note, history is not controlled by chance. History is His story governed by divine providence. The believer can rest because our lives are in God's hands. Amen? Sabi ni David, Psalms 31 verse 15, my times are in your hands. Deliver me from the hands of my enemies, from those who pursue me. So saan tayo didepende? Sa kamay ng Diyos. Sabi ni Ate Menchi, it was not His time yet to reveal Himself. He wanted to perform greater miracle, nabuhayin si Lazarus, and He will be glorified. Amen to that. Sabi ni Pastor Jemer, display God's power. Yes. Ano mas mahirap? Pagalingin ng may sakit o bumuhay ng patay? So the more difficult it is for human, the more praise God will receive. Kapag ginawa ng Diyos ang bagay na yon. Kaya nga, tinatawag nating himala yung humanly impossible eh. Hindi po ba? At dito, inireveal muli ang pagiging Diyos ng Panginoong Hesukristo. Sa susunod na 2 araw, makikita natin paano binuhay si Lazaro, etc., etc. 2 lesson pa ho tayo dyan sa John chapter 11. So bear with me. Napakasarap po ng Gospel of John. Because every day, lalo lumalalim yung ating pananampalataya sa pagka-Diyos ng Panginoon. Amen? So saan natin isasalig? Not in the hands of governments. Yes, ngayon, danggulo ng Pilipinas, danggulo ng politika, kaawa-awa ang mga kababayan. Ang Singapore, ang Thailand, namumroblema sila, nag-aabang sila sa nalalapit na pagkagutom. They are preparing for much worse scenario. Nag-iisip na sila ng paraan para matugunan yung paghina ng ekonomiya. Ang ating bansang Pilipinas walang inatupag kundi politika. Ngayon, Lindol, nakakuha na naman ng alibay ang gobyerno para makakuha ng pondo, para makapangutang, nasasabihin tutulungan yung mga nasalanta. Pero I doubt. Sabi ni David, my times are in your hands. Not in the hands of government, not in the hands of enemies, not in the hands of faith, but in the hands of God. Amen? Fear often arises when we focus on circumstances. Overwhelming naman talaga ang mga circumstances. At habang nakatingin tayo doon, takot ang maghahari sa ating mga puso. But faith grows when we focus
on God's sovereignty. Amen? And then, verse 11 to 15, idineclare na Jesus has power even over death. After he had said this, he went on to tell them, our friend Lazarus has fallen asleep. But I am going there to wake him up. Listen to the disciples in verse 12. So verse 12, Lord, if he sleeps, he will get better. So Jesus tells the disciples, our friend Lazarus had fallen asleep. The disciples misunderstand him. Then Jesus speaks plainly, Lazarus has died. Ang pagkaunawa ng mga disipulo, natutulog lang naman pala eh. Iyaan mo na Lord, magigising din yun. At lalakas din yun. Jesus had been speaking of his death, but his disciples thought he meant natural sleep. So then he told them plainly, he's dead. He died. Notice Christ's absolute authority. He speaks of death without fear. He speaks that even though Lazarus died, he will wake him up. To Jesus, death is merely sleep from which he can awaken his people. Take note, hindi tayo naniniwala na yung kaluluwa natutulog. Analogy lang ito ni Jesus dito to prove na meron siyang kapangyarihang bumuhay ng patay katulad lang ng gumigising sa isang taong natutulog. That is the power of Christ even over death. Ano ba ang Christian view of death? For the unbelievers, death is judgment, final judgment. But for the believers, death is the doorway into Christ's presence. Jesus does not minimize death. Rather, he demonstrates his authority over death. Amen? Soon, makikita po natin, sa pagkakataong ito na inaaral natin ito, hindi pa naman namamatay ang Panginoon. Hindi po ba? But soon, Jesus will call Lazarus from the grave. And later, Jesus himself will enter the grave. And then, he will rise triumphantly. The resurrection of Lazarus points us toward to the greater resurrection of Jesus. Amen? The believer's ultimate hope is not earthly health. Our hope is in the resurrection. Kung hindi nabuhay si Jesus sa mga patay, pinakakaawa-awa tayo, nananampalataya tayo sa walang kabuluhan. But the same Christ who called Lazarus from the tomb will one day call his people from the graves. Amen? Natalakay ko na po yan sa Winnipeg Unida nung nakaraang, pero nung Sunday, nung pang-isa. Kaya nga sa creed, we believe in the resurrection of the dead. Amen? Susunod. True discipleship, follow Christ even into difficulty. Ito yung declaration ni Thomas. Nang sinabi ni Jesus na pupunta siya at gigisingin niya si Lazaro at alam ng mga alagad na ang pagpunta ron ay kamatayan para sa kanila, John 11:16, ang sabi ni Tomas, he said to the rest of the disciples, let us also go that we may die with him. Para sa iba, ang interpretasyon nila dito, dahil si Tomas, sa susunod na mga panahon, ay magdududa dun sa resurrection ni Jesus na kailangan pang isuot yung daliri sa palad at yung kamao sa tagiliran, ang tingin nila sa talatang ito ay parang sarcasm. Kasi nung sinabi ni Jesus na they will go to wake up Lazarus, alam ni Thomas na
kamatayan yung para sa kanila. Sige, parang sinabi niya rito, sige, kung gusto mo magpakamatay, di sama-sama na tayo. Tara, punta na tayo, mamatay na rin tayo. Na parang sarcasm, hindi po ba? Yet here, Thomas often received criticism because of his later doubts, yet in this scenario, he demonstrates courage. Let us also go that we may die with him. Thomas believes danger awaits, yet he's still willing to follow Christ anyway. This is discipleship. Amen? Tinuturuan tayo rito ni Thomas ng tamang pagsunod sa Panginoon. Hindi susunod dahil lang sa pagpapala, hindi susunod dahil sa kaginhawahan. Faith and true faith does not follow Jesus only when life is easy. True faith follows through suffering, uncertainty, opposition, sacrifice. Because Jesus never promised comfort. Ano ba pinangako ng Panginoon? He promised Himself. I will always be with you. And in Luke 9:23, if anyone would come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and then follow me. Amen? Mga kapatid, the Christian life is not merely believing facts about Jesus. Kahit kayo pinakamaraming alam tungkol kay Jesus, hindi iyon ang Christian life. Christian life is not merely believing facts about Jesus, it is following Jesus wherever He leads. Where He leads me, I will follow. Where He leads me, I will follow. Where He leads me, I will follow. Di ba? Ganda nung kantang yun. Even when the path is difficult, even when the future is unclear, even when obedience is costly. John 11 begins with a sick man, a grieving family, and a delayed Savior. Yet behind every detail stands the sovereign Lord. So this passage teaches us believers are not exempt from suffering. God uses suffering for His glory. Christ's love sometimes appears as delay. God's purpose cannot be thwarted. Jesus possesses power over death. And true disciples follow Christ despite difficulty. 6 na punto na ating tinalakay sa mga talatang ating binasa. Mga kapatid, at this point in the story, Lazarus is dead. The sisters are grieving. The disciples are confused. Everything appears hopeless. But Jesus is about to reveal that what looks like the end is actually the stage upon which His glory will be displayed. The same true in our life. The same is true in our lives. What seems like delay may be divine preparation. What seems like loss may become a testimony. And what seems impossible is never impossible for Christ. Anong dapat gawin, kapatid? Trust Him in the waiting. Trust Him in the suffering. Trust Him when you cannot see His hand. For the Savior who delayed was never absent, and the Savior who loved Lazarus still loves His children today. Amen? So, tingnan po muna natin ang ilang reflection questions, and if you are going to use these materials for your Bible studies, for your small groups, pwede nyo po itong gamitin, papanood nyo po ito sa kanila, and then answer the reflection questions.
kulang ang 1 oras ninyong Bible study, mga kapatid, kapag ito ginagamit nyo. But it's up to you. You can use the materials. So how do you usually respond when God seems to delay answering your prayers? What trials in your life might God be using for His glory? Why is it important to remember that suffering is not evidence of God's absence? How does Christ's authority over death strengthen your faith? At panghuli, in what area of your life is Christ calling you to trust Him more fully today? Tayo po'y manalangin. Salamat po aming Panginoon sa oras na ito ng aming pag-aaral. Salamat sa paglilinaw, salamat sa pagtuturo, salamat sa patuloy na pagre-reveal ng iyong kaluwalhatian. Thank you for the book of John. Thank you, O Lord, for the examples that we have seen and we have learned. Gawin mo po ang aming buhay ay patuloy na nagtitiwala sa iyong kapangyarihan at umasa na lahat ng bagay ay mangyayari ayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako po muli ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia mula dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.